Formal nang i-transmit ni Senator Amy Marcos ang resulta sa kanyang investigasyon po sa Senado, sa Committee on Foreign Relations. Formal nang hinatid po mga kaidol doon po sa Ombudsman para maumpisahan na po ang investigasyon tungkol po sa illegal na pag-aresto ng ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte mga kaidol. So hopefully mga kaidol, makakaroon na tayo ng hostisya sa mga nangyayari kaya Tatay Digong mga kaidol. So ngayon na abot na po ang panahon mga kaidol. Maramdaman na po ni General Nicolas Torre III kung siya naman ang hulihin ngayon sa ombudsman mga kaidol. So hopefully mabigyan to ng patas na investigasyon. At alam natin tong ombudsman mga kaidol ay wala tong kinikilingan na magawa ng investigasyon. So sana po mga kaidol at panoorin po ninyo ang pamahayag po ni Senator Amy Marcos tungkol po sa kanyang isinumiti ng report mga kaidol. Tinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte. Na tinangay siya hanggang sahig at mukhang maliwanag na maraming linabag sa batas, sa saligang batas at pati sa international law. Kaya mananagot, kinakailangan kung mapatunayan ang lahat na ito, ang ilang napakatataas na opisyal natin, 2 cabinet member, ang Chief of Police, si General Torre at si Ambassador Lacanilao. Nagpasalamat naman ang presidential sister sa pagkilala sa naging investigasyon nila ng British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC, na planong gawing suporta ang Senate inquiry sa hiling nilang mapalaya ang former president. Kinakailangan talagang ipapaabot ko sa lalong madaling panahon basta makatulong at ang alam natin, ang sino mang Pilipino ay may karapatan manatili sa sariling bansa at ipagtanggol ng sariling husgado. Ilaw naman ni Senador Amy Marcos na dinala niya sa Ombudsman ang chairman's report kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Duterte dahil dito naman anya talaga dinadala kung may paglabag ang government official. Naniniwala ang mambabatas na walang bias o pagkiling at walang takot ang Ombudsman na kasuhan at parusahan ang mga karapat-dapat na parusahan.